mga kalapatids, nandito tayo, bumili tayo ng gamit natin. So materyales binili natin ay isang 1x1 na angle bar, tapos itong isang piraso na rebar 10mm, tapos isang steel matting mga kalapatids. Dahil nga ito yung pinagawa natin sa mini loft natin mga kalapatids. Kung naalala nyo, itong stock loft natin na ito, plain square lang siya. Tapos ayun lang, humanap lang ako ng mga idea sa mga Facebook na mga mini loft. Ito nga yung naisip ko dahil may pinto kasi sa gitna, kaya ganito yung naging kalabasan ng style niya. May gusto ko sana yung mini Taiwan loft na itsura, pero dahil may pinto siya sa gitna, hindi ko magawa, kaya ganito na lang yung pinag-ayos ko. So nagpalagay ako dito ng trap door, tapos viewing. Ayan, tapos yung bubong pala, yung pina-triangle ko yung bubong, binaklas ko yung steel matting sa taas niya para lumuwag-luwag ng konti mga kalapatids. Tapos dito mga pala, nagpalagay ako ng angle bar dun sa may sa wall namin na yero sa labas. Tapos ayan, para nakasabit yung ating mini loft. So bali ganyan yung kinalabasan niya mga kalapatids. Parang gusto ko pa sana mas mataas pa siya konti, kaya lang yung parang pamakuan niya o yung lagayan ng tech screw ay hanggang dyan lang, kaya dito lang yung inabot niya mga kalapatids. Pero okay lang din, sakto lang, para hindi ko na kailangan tumungtong pa sa upuan pag lilinisin natin siya. So bali ito yung mini Ex Machina trapdoor, ayan mga kalapatids. Tapos meron sa loob yan na steel trap na in-order ko lang yan sa Shopee mga kalapatids. Matagal na stock nga yan. So ayan yung pinto niya. Tapos ginamit natin dyan yung luma nating ang tawag dito, box perch. Ayan, pinatagilid lang natin siya. So bali ngayon nilagyan na natin yan ng harang dahil nga nagtutukaan sila at maganda rin yung suggestion sa atin ng kalapatids, kaya ginawan ko siya agad. Makikita nyo yan sa unang vlog natin mga kalapatids. Ayan, so eto na siya, nakaporma na siya. Konting na lang yung yung kulang. Actually na lang, landing na lang, landing board. So lagayan nung hindi pa natin ispatan or hindi pa natin napa-weldingan yung landing board niya. Dun yung banda sa may Ex Machina mini. So bali nilagyan ko pala siya dyan ng parang carpet sa loob. Ayan, dahil steel matting nga siya. Pero pag tayo, bibili tayo ng, gusto ko kasi yung hardiplex sana para mas maganda-ganda. So ayan, aalisin natin lahat yan mga kalapatids. Alis yan lahat na. Ang titira lang natin yan siguro mga 2 o 3 piraso na cages para sa magiging breeders natin, para sa susunod na breeding natin. Ayan, maglalaro na tayo sa susunod na season. Akala ko mga kalapatids mga 2 season tayo makakapagpahinga, pero mukhang makakapaglaro na tayo sa next season pa, dahil ayan, tapos na yata ang breeding para sa susunod na season, kaya mag-a-advance na lang tayo para sa next year na mga laro. So yun na, meron naman tayong mga pang old bird. Ito mga natira natin katulad nito, NHPC banded natin ngayon 2025. Kaya lang hindi ko na yata maihahabol dahil hindi ko pa maturuan, hindi pa marunong umuwi dito. Pero naka superset sana yan. Bali meron tayong 2 naka superset, 3 naka BBC superset din. So susubukan natin yun ngayong August pa naman yung laro nun. So sana umubra pa mga kalapatids para maihabol natin sila. So ayan nakita nyo ang nahihirapan pumasok itong isang to. Syempre hindi pa siya sanay, first time niya. Ayan, nilagay ko siya dyan. Pero kalaunan siguro nung natuklasan niya, nakapasok din naman agad yan. Maya makikita nyo, nilagay ko lahat ng mga kalapati dyan. Yung mga batcher ko na palipad, ayan, nilagay ko sila dyan. So yung iba pumasok na, napilitan, nagkatulokan na yan. So kulang na lang natin dyan dito sa may bandang harap ng Ex Machina trap, yung landing board na siguro mga ilang mga tatansyahin na lang natin, siguro mga 2 dangkal ko, ganun. Bakal din lalagay natin mga kalapatids para maganda, matibay. So didiskartehan na lang natin yan.
So ayan mga kalapatids, so hirap na hirap pumasok. Okay, so yan lang mga kalapatids yung mini loft natin, na kahit papaano siguro matibay-tibay na. So tatagal na rin siya. So konti nga lang yung kaya niyang i-cater, siguro mga 8 to 10 birds. Parang palagay ko nga sa 10 ibon. Medyo masikip na sa kanila yon, pero kaya naman pagtiyagaan. Yung backspurts nasa 10 yung butas. Tapos may viewing naman siya. So pwede silang tumambay doon. Okay, pero hindi natin ika-crowded to. So ayan sila mga kalapatid, sinubukan na nila. Ayan, nagtutukaan pa, pero ngayon mga kalapatid may harang na yan para hindi sila magkatukaan. So ito lang mga kalapatids. Salamat sa inyo lahat. Happy flying and God bless.